Yo, what's up mga bossing? Magandang araw ulit sa inyo. At syempre, meron tayong ulit project dito mga bossing. Isang L300 natin. 4056 mga bossing. Ito pa yung ating medyo lumang modelo. Isa sa mga Euro 4 natin mga boss, no? Okay, ang history ng ating L300, matagal nang hindi nagamit at ginamit din last sa mga panghakot-hakot sa mga construction yata mga bossing, no? So kaya hindi na ginagamit ng aircon, pero nung mga tao na ang sumasakay or ginagamit na ng pamilya mga bossing, pinagawa na nila yung aircon pero hindi tumatagal. Mga ilang linggo lang or ilang buwan lang nasisira ulit or nawawala ulit yung kanyang lamig mga bossing. So nakita namin lahat at chinek na namin mga bossing, yung compressor natin black oil na rin. Ang orig na compressor nito mga bossing ay mid-air mga bossing. So wala nang refrigerant nung dumating sa atin. Tapos nakita natin yung isang binaklas na parts doon sa ating aircon. Black oil na yung langis na tumulo, no? So negative mga bossing, kung doon pa lang sa linya black oil na, sigurado tayo na pati yung compressor nito black oil na rin, no? Kaya hindi na tayo nag-advise sa ating kliyente na mag-general cleaning lang or mag-flushing lang ng system, kasi sigurado tayo na hindi rin uubra. Kasi yung main na position ng ating mga condenser mga bossing nasa original na position pa rin. Ito, yung isa dyan, at saka yung isa sa ilalim mga bossing. Pakita natin sa inyo, no? Ito pala sa kabila, umikot pa ako. Okay, yung nandito nakaposition mga boss, pero natanggal na pala ng ating kasama. Okay yun mga bossing, binigyan natin siya ng estimate na pang kalahatan na. Paano pang kalahatan mga bossing? I-upgrade na natin siya ng 2 condenser, compressor, mga bossing, bago na ikakabit natin. Tapos the rest, binababa natin lahat, ipa-flushing natin buong system. Magpapalit din tayo ng receiver dryer natin at saka expansion valve. At tingnan nyo mga bossing kung gaano kalaking ilalagay namin condenser. Yun! Mga boss, ito yung condenser na stock ng ating L300. At meron din yan nakalagay na pan. Okay? Yan yun. Serpentine, pero ito na ikakabit natin mga bossing, 2 ganito. Tingnan nyo rin naman kung gaano kalaki yung pan na ilalagay natin. Yun, oh. Solid. Okay mga bossing, itong setup na gagawin natin sa kanya, itatapat naman natin siya sa ating compressor na Sanden. Okay? So titingnan natin yung Sanden natin na to. Pag tinapat natin sa ating condenser na ganito kalalaki, kung ano magiging response ng lamig, temperatura ng high side at saka ng low side natin mga bossing, no? Kasi mga boss, wala, negative to. May leak din dito sa ating condenser. Baka dito yung isang position ng leak, pero nililigtas natin siya noong nakaraan, walang makitang leak. Nilagyan natin siya ng nitrogen, pero wala kaming madetect na leak. Pero pagka nagpakarga daw sila para mga 2 weeks lang, wala na agad refrigerant. Mga bossing, yung condenser niya talaga nandiyan pa nakakabit. So, tatanggalin na natin lahat ng original na naka-install sa kanya at papalitan na natin ng panibago, no? Kaya itong ating project na L300 ito, titingnan natin mga boss para makita natin yung ganong kagandang condenser ba ay papasok na doon sa ating L300 na mga luma na 4056. Okay, kasi iba yung Euro 4 mga bossing eh. Ibang position din ng ating compressor. Ibig sabihin yung belt, hindi siya B-type. Ito na pala yung compressor mga bossing. Yan, may langis pa bang tutulo? Ayan na. Ayan mga bossing, oh. Paano lalamig yan? Pangalawa, sabi ko sa ating kliyente, hindi nga uubra kung papaklining nyo lang. Masasayang lang yung pera, hindi rin yan lalamig mga bossing at hindi rin tatagal. So dito pa lang sa langis na to, sigurado tayo sa buong system nito, kalat na yung ating black oil. Kaya dito papasok yung kung gaano katyaga maglinis yung ating mga technician sa ating ganyang katinding langis na nasa linya. Okay, pero syempre, gagawin natin yan ng pinakamaganda sa tingin nating tama para at least makakuha tayo ng mas magandang lamig. At syempre, para matuwa yung ating kliyente at sulit naman yung ating sulit naman yung ating ibabayad, no? O ayun lang mga bossing, abangan natin tong ating L300 kung ano makukuha natin pinakamaayos na lamig dito sa setup na gagawin namin. Okay? At syempre mga bossing, yung ating mga tornilyo, hindi natin titipirin yan, no? So mga bago at saka mga magagandang klase ilalagay natin sa ating mga tornilyo. So wala tayong papalampasin dyan, i-correct natin lahat yan mga bossing, no?
ayun lang mga boss, kagaya ng sinasabi ko, may mga pagkakataon na pwede nating tipirin ng isang trabaho, no? So yun nga lang, nakukompermiso lang talaga yung ibang materials na ginagamit natin. Pero kung gusto nating maging tama, maging maayos, huwag tayong manghinayang dun sa mga bagay na ikakabit natin, no? Para at least sulit naman at maayos naman yung kalalabasan. Ayun na, yung bracket niya mga bossing, bago din yan. Iyo, no? Mga bossing, oh, evaporator pa lang. Tingnan nyo kung gaano kadami. Kulang pa. Pangalawa mga bossing, maitim pa rin. Okay mga bossing, pangatlong lagay natin, very good na siya. Okay mga bossing, sa pag-flashing, yun yung sinasabi ko, kailangan hindi rin kayo magtipid sa pag-flashing, no? Pagka kasi natitipid natin yung materials talaga mga bossing, hindi natin nalilinis na maayos, no? Kaya ibigay lang natin kung ano yung pinakamaganda. Kung kulang pa, dagdagan pa natin mga bossing, no? At syempre mga bossing, huwag natin kalimutan palitan na langis yung ating compressor, no? Para sigurado tayo sa ating langis na iikot sa ating system na very good naman, no? Dahil syempre mga bossing, di natin alam kung anong langis meron yan. Baka mamaya minola pa yan o cooking oil. Di naman mga boss, joke lang. Basta pinapalitan natin yung langis ng mga compressor natin, no? Kahit bago. Okay, eto na mga bossing yung ating bagong langis. Siyempre may mga sukat yan, ha. May mga nakalagay naman kung ilang ml yung ating lagayan. At syempre mga bossing, leak test tayo ng ating evaporator na nalinisan na mga bossing. Meron tayong 250 PSI, mas mataas ng konti. At syempre kung may leak, dapat meron tayong makikitang magbabubbles. So medyo negative naman mga bossing. Kitang-kita ba? Kita naman. Okay, negative. Mga boss, nakakabit na isang condenser natin, no? Yung bracket niyan dito, yung original, hinabol natin. Pero dito sa isang mga bossing, gagawa tayo ng sarili natin bracket. Okay, compressor, kinakabit na rin. Eh mga bossing, mga bossing, itong radiator nya, hindi ko alam kung bakit umaangat yung kalawang, pero yung loob naman parang hindi naman siya ganun kakalawang. Tapos kanyang takip mga bossing, wala na, sira na yung goma. Yung kabilang side, eto 1/4 na halos wala. Yung kabilang ilalim mga bossing, may goma rin yan sa ilalim, eh, oh. Kalahati na yung wala. So negative na tong takip nya, no? Hindi ko alam, baka hindi kaya nag-overheat to. Pero sabi naman nila na pa-overhaul na nila tong radiator. Siguro ang maitutulong na lang natin, may flashing natin, no? Pero kailangan palitan tong takip. Okay, so konti na lang. Kinakabit na yung ating mga pyesa. Evaporator sa likod, nakakabit na rin mga bossing. Condenser sa kabila. Nakakabit na rin mga bossing. Ayun na lang. Harapan na lang ang kinakabit, tas magliligtas tayo mga boss.
Ayan yung evaporator natin. Yung clutch pa natin mga bossing, medyo malambot na. Papadagdagan na lang natin ng silicone oil para sigurado tayo. Tapos yung ating radiator, i-drain na natin. Mga bossing, bago natin kargahan ng refrigerant yung ating L300, no? Lalagyan na namin ng aluminum insulation yung ating ilalim para kahit papaano makakuha tayo ng protection na wag umalsa yung init ng ating chassis, no? Malaking bagay ito mga bossing, makakatulong tong ating aluminum insulation na to. Yung iba nga, mga pum ang ginagamit, no? Yung iba-ibang kulay na pum. Yun yung ginagamit natin, pero dahil wala tayo dito sa Bulacan, ito na ang ginamit natin. Pero maganda naman to mga bossing. Talaga makakatulong magtanggal ng init yan, no? Okay, lalagyan natin yan dyan. Saka yun nandito. Dahil yung ating clutch pan, napalitan na natin ng, nadagdagan na natin ng silicone oil. So, approved na yan. Yun na lang. Yung takip na lang, papapalitan natin. Yan. Very good. Tsaka ito mga bossing, may ilalagay pa tayo dito ng takip. Para kompleto na yan. Mga boss, pinadrain na natin yung ating tubig ng radiator. Pasaksak natin ng pressure washer. Kalawang ngayon, no? Sprayin mo nga rin itong kalawang na to para mawala-wala naman. Ha? Ano? Hindi nga kalawang. Puti na lumat. Bossing, nabomba na natin yung ating radiator, pero ang gagawin muna namin, tubig muna nilagay namin, papaikutin muna natin, saka natin i-drain ulit yung tubig, saka tayo maglalagay ng coolant. So, medyo malabo pa kasi yung tubig mga bossing. Paikutin lang muna natin. Okay mga boss, lagyan na tayo ng coolant natin. Ilan na, 4 na litro? Pang konti. Sige. Okay, maglo-load na tayo ng refrigerant dito sa ating L300 mga bossing. Meron na kaming reading ngayon na low side natin walang 40, high side natin 175. So very good naman mga bossing. Nilayo na natin doon sa ating area. Bibilad na natin yan dito sa ating walang bubong para makitaan natin siya kung hanggang saan siya makakakuha ng reading at lamig mga bossing do sa ating gauge at sa thermometer natin ginagamit, no? Ayan, oh. Shoutout nga pala kanina do sa dumating nating Avanza. Katatapos lang natin ng Avanza, galing Montalban pa sila. Ito mga bossing, alam ko ano to, Baliwag pa yata. So hindi ko alam eksakto, pero parang doon sila galing, no? Okay, yan na mga bossing, tinanggal na natin sa may bubong para makuha na natin siya ng tamang sikat ng araw. Tingnan natin kung lalaban ba itong ating ginawa dito sa ating L300. Very good naman yung mga pan mga bossing, malalakas. Ayan. Ayos. Okay, so mag-o-observe lang kami pag napuno ng refrigerant, tapos tasting tayo ng final nating reading sa kayong lamig. Mga boss, nakita na namin yung problema ng ating aircon, no? Yung pinakang vacuum hose natin, walang suction. Kaya hindi niya nahahatak yung ating idle para itaas yung minor natin, no? Yan. Ito. Bara mo na lang yan dyan, yan. Tapos dito natin ilagay sa meron. Yung pinakang kinukuha ng vacuum mga bossing, ang gagawin natin, wala kasing siyang kumuha na lang kami dito. Naghanap na lang kami ng mas malakas na vacuum. Ito na pre, pababa. Yan, o.
Tapos cable tie na lang natin. Putulan mo na lang yung vacuum hose. So yun lang mga bossing, wala siyang ano, yung ating pit-pit din ba? Tingnan mo kung aabot tong kabila pag pinutol mo rito. Wala lang siyang vacuum. So yun lang yung problema na nakita namin. Tapos testingin namin kung hahatak na siya na maganda. Malaking bagay mga boss yung gumagana yung idle up, dahil yun yung magpapataas din sa minor pagka nakapag-load tayo ng aircon or nakaload yung ating aircon, para suportahan yung ating charging ng alternator. Syempre kakain ng mga kuryente yung ating fan, compressor, blower, motor, kaya kailangan yung RPM nya nasa tamang RPM siya. Eto na mga bossing, okay na yung ating idle, gumagana na. Pakipatay mga aircon pre. Yun, aircon. Okay, very good na mga bossing. Yun lang yung pinakang vacuum, saka nag-adjust lang kami ng konti sa ating equator para humatak ng mas maganda. Okay, so papainal na lang namin to. Hindi kasi natin makikita ang eksaktong final na reading mga bossing hanggat hindi natin nakukuha na gumagana lahat yung ating buong system. So sa madalit sabi, kailangan gumagana yung RPM. Mga bossing, kung meron lang sana na makikita dito sa ating panel kung ilan yung RPM nya, mas maganda. Pero wala kasing naka-indicate dyan kung ilang RPM yung ating nakukuha. Pero base dun sa ating obserbasyon sa pagtaas ng ating idle, okay naman na yung minor nya pagka naka-load ng aircon. Okay? So ayan na, medyo tutok na yung araw. Kumover lang ng konti pero bilad na bilad yung mga bossing. Tingnan natin kung hanggang saan yung response ng ating lamig na makukuha dyan. Mga bossing, magpapail na tayo ng ating reading. Okay? Ang oras natin mga bossing, alauna na. Alauna na, mga isang oras na siguro naka-start yung ating sasakyan. Ang reading natin 30 yung low side, mga 175, 180. Wala naman mga bossing. 30 low side, yan yung high side mga boss, 180 mga bossing. Tapos testing tayo ng lamig sa loob mga bossing. Testing tayo ng lamig. Meron tayong 10.3 mga bossing. Okay, so yun nga lang mga boss, wala syempre pasahero, no? Walang pasahero sa likod, wala rin pasahero sa harap. Pero dito sa alauna nating oras mga bossing, nagpapag yung ating camera. Yung ating alauna na oras mga bossing, nakabilad sa arawan, kahit pa paano sigurado tayo lalaban yan, no? Okay? So yan yung nakuhang lamig sa ngayon, pero obserbahan pa rin natin hanggang mamaya, no? Total, wala pa naman yung ating kliyente. So malayo pa yung manggagaling, kaya sabi ko kailangan maiwan talaga yung unit para maobserbahan natin ng mas maganda, no? Habang pinapatutok natin yung ating araw dito sa ating area. Kasi mga bossing, ang kagandahan sa area namin, no, tingnan nyo yung shadow ng ating bubong, no, o yung araw, ando na, malapit na. Hanggang alas 5 mga bossing, tumatama sa pader namin yan. Kaya nga mag-iisip tayo kung paano natin malalagyan ng bubong yung ating nandito sa area para lang makakover tayo pagka may ginagawa na tayo doon. Napakainit pagka nagtatrabaho kami doon sa area natin na yun, no? Baga parang bilad na bilad tayo sa ating ginagawa. Kaya gagawa tayo ng paraan. Pero ang maganda naman mga bossing, nakakapag-tasting tayo ng lamig mga bossing, kung anong lamig yung nakukuha natin. Okay, so obserba lang ako mga bossing. Tapos update tayo sa ating kliyente na baka mamaya pwede na nilang daanan to, no? Okay, ayun lang. At yun yung mga isang pwede nating i-set up dito sa ating L300 mga bossing. Ang talagang magandang nakakatulong doon sa ating aircon mga bossing, hindi naman yung compressor lang eh. Okay? Yung kahit sabihin mong bago ang compressor, bago evaporator, no? Pero ang nakikita namin yung pinakang talagang malaki ang trabaho dito sa ating aircon, yung ating condenser at yung ating mga fan. So kailangan doon malalaki, malalakas, at syempre sakto at bagay din doon sa ating compressor. Hindi naman pwedeng naka 507 ka o mababa ka ng compressor, lalagyan mo ng malaking condenser. Hindi rin naman tama yun, no? Pero at least itong ating setup na ginawa sa L300,
halos parehas at nagmamatch silang lahat, no? Kasi yung 30 na reading mga bossing, buhay na buhay yun, no? Kung alauna o tanghaling tapat alauna, 30 low side, 180 high side, napakagandang reading po nun sa light, sa ganitong L300 ha, sa ganitong L300. Okay, so obserba lang ulit at papainal ulit natin yan mamaya. Pero tingnan natin kung may araw pa talagang tututo, kasi kumukover sa ating ulap mga bossing medyo nahihiya ng konti yung ating araw. gusto nating itodo na dun sa ating L300. Tutukan niya na yung L300 natin para makitaan natin siya ng talagang totoong reading, no? Pero nagko-cover, ayun, nawawala mga bossing. Wala yung sikat ng araw natin. Ayan. Siyempre, kung mawawala ang sikat ng araw niyan, siyempre bababa ang ating lamig niyan. No, mas bababa yan kasi siyempre hindi makakakuha ng init yung ating katawan ng L300. Okay? Mga boss, alas 3 na ng hapon, pero ang hindi maganda, umambo ng konti rito sa amin, no? Dumilim yung ating langit mga bossing, kaya napigil yung araw mga bossing. Pero nung umambon, ayan na yun ang ating salamin, no? Nagmo-moist na lahat, paikot mga bossing. Tas yung automatic, mas bumilis na ngayon yung automatic ng ating aircon, kasi mas nakaramdam na siya ng malamig na klema ng panahon, no? Nawala yung araw. Temperature mga bossing, simula kanina yan pa rin yung temperature, pero yung gas nabawasan na, kalahati yan kanina. Nabawasan na siya sa kalahati. Ayan, nag-automatic ulit mga boss. Ayan, panay automatic na niya. So hindi na natin siya makukuhaan pa ng mas matagal, no? Pero based do sa ating nakuha kanina ng mga alauna na tutok ang araw, maganda naman na yung reading na binigay, no? Maayos na siya. Okay, ayun lang. At tinawagan natin yung ating kliyente, baka hindi daw makuha ngayong araw, so baka bukas pa. Pero may pagkakataon pa tayo matesting bukas sa araw kung hanggang saan pa. Pero yung reading mga bossing, pagka nag-automatic, ayan, normal naman lahat mga boss. Okay, ayun lang mga bossing. At bahala na ulit yung ating kliyente mag-obserba nitong ating L300. Pero syempre palagay ko naman very good na yan. At kung ano man yung ma-obserbahan nila, magpapa-update lang tayo sa kanila. Okay, maraming salamat ulit mga boss. At syempre ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.